Kumusta mga ka-smart Pinoy? Palagi bang sinasalanta ng baha ang lugar ninyo tuwing tag-ulan? Yung tipong konting buhos lang, kailangan mo nang iakyat lahat ng gamit? Nakaka-stress, di ba? Huwag mag-alala. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang mga smart Pinoy hacks para gawing flood-ready ang bahay ninyo kahit limitado lang ang budget, kaya stay tuned. Alam nating lahat na dahil sa madalas na pag-ulan at pagbagyo dito sa Pilipinas, maraming kabahayan ang laging apektado ng pagbaha. Ang resulta, hindi lang sirang gamit at appliances, kundi malaking dagok din sa bulsa dahil sa mga gastusin sa repair. Higit sa lahat, delikado ito sa kalusugan ng ating pamilya. Yung stress at pagod sa paglilinis pagkatapos, ibang usapan pa yon. Pero ang magandang balita, may mga praktikal na paraan para maprotektahan ang ating tahanan at pamilya nang hindi kinakailangang gumastos ng milyon-milyon. Ito na ang mga subok at matatag na diskarte. Unang hack, elevated flooring. Kung may pagkakataon at budget, ang pagpapataas ng sahig ng bahay, kahit ilang pulgada lang, ay malaking tulong. Ito ang pinaka-epektibong first line of defense para hindi agad pasukin ng tubig ang loob ng bahay. Pwedeng simulan sa mga pinaka-importanteng area tulad ng sala o mga kwarto. Kahit paunti-unti, malaking bagay na ito. Pangalawang hack at napaka-importante nito, raised electrical outlets. Alam na niyo ba na ang isa sa pinakamalaking peligro tuwing may baha ay ang short circuit or electrocution? Para maiwasan ito, iangat natin ang mga saksakan ng kuryente. Imbes na nasa ibabang bahagi ng pader, ipaangat ito sa mas mataas na level, yung hindi kayang abutin ng karaniwang taas ng baha sa inyong lugar. Safety first mga ka-smart Pinoy. Simpleng pagbabago pero buhay ang katumbas. Pangatlong hack, concrete or tiled flooring. Kung nagbabalak kayong magpalit ng sahig, mas mainam na pumili ng semento o tiles kaysa sa wood o carpet. Bakit? Dahil kapag humupa na ang baha, mas madali itong linisin at patuyuin. Hindi ito basta-basta masisira o aamagin kumpara sa kahoy na madaling mabulok kapag nababad sa tubig. Mas matibay, mas praktikal. Pang-apat na hack, install proper drainage. Minsan, ang problema ay hindi lang yung pagpasok ng tubig, kundi yung hindi nito paglabas. Siguraduhin nating may maayos na daluyan ng tubig palabas ng ating property. Linisin palagi ang mga kanal sa paligid ng bahay para hindi ito magbara sa mga basura at dahon. Ang simpleng pagwawalis at paglilinis ng drainage system ay malaking tulong para mabilis na humupa ang tubig. At ang panghuling hack, pero isa sa pinakamadali, waterproof storage. Para sa mga mahahalagang gamit tulad ng dokumento, photo albums, gadgets, at damit, gumamit tayo ng mga plastic storage bin na may takip na selyado. Madali lang itong bilhin at napakalaking tulong para maprotektahan ang mga bagay na importante sa atin. Ilagay ang mga ito sa mataas na istante para doble seguridad. Tandaan, mga ka-smart Pinoy, ang mga simpleng hacks na ito ay malaking investment para sa kaligtasan ng ating pamilya at proteksyon ng ating pinaghirapang ari-arian. Hindi kailangan ng malaking pera, kailangan lang ng diskarte at paghahanda. Ang isang flood-ready na bahay ay katumbas ng peace of mind sa gitna ng anumang sama ng panahon. Sana ay marami kayong natutunan sa ating episode ngayon. At abangan ninyo dahil sa susunod na video, tatalakayin naman natin ang mga murang hacks para sa mas malamig na bubong at attic para makatipid sa kuryente ngayong tag-init. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang Smart Pinoy tips. Hanggang sa muli,